Hello guys! Welcome back to my channel at salamat po sa inyong walang sawang suportahin. Maganda po ang topic natin ngayon. Magkukwento lang po ako, konti lang naman po, about sa aking portfolio pero more on heart-to-heart talk with Kuya John. Ano ba yung heart-to-heart talk na yan? Malalaman ninyo soon! At salamat po sa nag-comment po sa aking channel kasi po you're paying attention at nanonotice niyo po talaga. Salamat po sa lahat ng kadaldalan ko sa comment section. Thank you so much. At nagtataka po yung isa nating commenter kung bakit daw po napapadalas ang financial literacy content ni Kuya John. Sasagutin ko po sa video na to. At kinakamusta din po niya aking portfolio kasi po negative si PSE ngayon. So nag-aalala siguro siya. Baka po nade-demoralize na rin si Kuya John. So isi-share ko po yung nangyayari sa aking portfolio. So ang topic natin for today, kamusta ang portfolio ni Kuya John at bakit financial literacy ang content natin lately, malalaman po ninyo. Alright, ang main portfolio ko po ay last year negative po ako dito, -5 or -10. And ngayon po up po ako ng konti, up po ako ng 42%. Ayan, so yung main portfolio ko po ito. Dito po karamihan yung pera ko nakalagay. And ang strategy po dito ay hindi po talaga ito dividend investing but more on generic na value investing, yung mga stocks na sa tingin kong sobrang undervalued and then yon pinapasukan natin pera regardless kung nagbibigay siya ng dividend or hindi. Pero karamihan ng pera ko po ay nandito. At nung I think early this year, nung March, March 2024, inumpisahan ko po yung dividend portfolio ko po. So nag-allocate po ako ng konting pera at nilagay ko doon sa BDO na account ko po, At so far, thank God na maganda naman po ang nangyayari po sa kanya. Ayan, pero medyo nakakasad po pag ganito, na umaangat na po yung presyo sa market kasi ang hirap nang bumili, Kasi halimbawa, syempre, 'di ba, yung kada sweldo nagtatabi tayo ng konti. Then parang asama sa loob pag bibili ka, parang Dati, ganito lang yung presyo niya. Ngayon, ang mahal na. Anong bibiling ko? Ang hirap na pong pumili po ngayon. Parang yung sibuyas, 500 pesos na. Ang hirap, So anyways, sagutin po natin ang mga question, bakit financial literacy ang content mo lately, Kuya John? So ang short answer po dyan, I don't care. I don't care about subscriber and views, yung video views count anymore, Kasi yung YouTube earnings is not worth my time anymore. So yun po yung realization ko na hindi na po ako maghahabol ng subscribers and views count or YouTube earnings at magfo-focus po ako na gagawin ko na lang po talagang hobby itong aking channel, So ano ibig sabihin nun? I will make content, magfo-focus ako gumawa ng content sa mga bagay na gusto ko pong i-record, regardless kung sa tingin ko konti ang views. Actually, kung mapapansin po ninyo yung financial literacy ko, sobrang halos wala pong views, Naglalaro lang sa 300 to 500. Pero that is okay kasi happy po ako na yun ang aking gawin. Educational content ang talagang ang gusto kong ibang focus po ngayon, Kasi ang passion ko po is about teaching. Gusto ko po talaga magturo, At okay lang kahit na konti ang views natin, okay lang kahit na konti ang earnings natin. If I am able to help a few people to learn, then it's well worth my time, Hindi na po ako compensated by dollars or peso, pero yung nakakatulong po tayo sa mga tao na talagang interested to learn, then that is really a good compensation for me. Yan. So ang bala ko po talagang gawin, kung hindi niyo po natatanong, mahabang series po talaga yung mga gagawin ko po. Pero matatapos na po ako dito sa financial literacy dahil hindi naman talaga ako mahilig sa financial literacy. Maiksi lang po ito, mga 20 topics lang yata itong financial literacy or 15 topics, Malapit na po ako matapos sa financial literacy. Tapos papasok na po ako sa investing in general, mga investing concepts ang next na gagawin ko po ng series, which is magiging mahaba po yan, Kung hindi po ako nagkakamali, mga 50 to 100 videos po siguro ito, And then after that, magtuturo po ako ng stock investing, mga basic concepts po, ng fundamental, value investing, and technical analysis. Mahabang series din po yan na bite-size na po, pakonti-konti lang po para hindi po tayo mabilaukan. And also, I will try to answer frequently asked questions ng mga beginners. So, mga long series po ang gagawin po natin about these content to satisfy yung aking passion for teaching. Sana okay lang po sa inyo, guys, At I will still do stock reviews, I will still do disclosures and other news,
At patuloy pa rin po tayo magbabash ng pangit na stocks, no? Magalit na ang magalit, mga kalbo ang magagalit. Alright, okay. And what I am planning to add, iniisip ko po magkaroon ng live stream na daldalan para tuloy-tuloy ang kwentuhan. Alright. And ano ang hindi ko na po gagawin? Hindi na po ako mag-share ng aking binibili at ng aking ibinebenta na stocks, no? Except yung dividend portfolio ko po na sinishare ko po sa aking YouTube members and Patreon, no? Kasi konti lang naman po ang aking YouTube members and Patreon. So I will share yung ano yung binibili ko or yung binebenta ko po, no? Sa aking audience, no? Kasi kung mapapansin po ninyo, ang advice po talaga po, no, ng mga veteran na value investor po, no, na wag niyo pong i-share, no, ang inyong portfolio. Yun din po ang advice ko po sa inyong lahat, no, kung kausap po ninyo yung mga kaibigan po ninyo, mga fellow investors po ninyo, wag niyo pong i-share yung laman po ng inyong portfolio kasi this will put yourself in a psychological disadvantage. Mahabang usapan po itong psychological disadvantage. Ibig pong sabihin nito, mababawasan po yung inyong pagiging rational kasi po may magkakaroon po kayo ng mga sapot, no, sa inyong utak, no, kasi minsan halimbawa may sa tingin niyo nagkamali kayo pero sometimes, no, kailangan mo nang i-dispose yung position mo pero syempre nagwo-worry ka kasi nasabi mo kay ganito, nasabi mo kay ganon, so you will look foolish, no. Well, whereas kung kinip mo privately yung iyong portfolio, then malaya kang gawin ng kahit anong gusto mong gawin. If you want to add more, you want to sell, or whatever you want to do, wala kang psychological disadvantage, no? And also, sharing what you are buying or selling, no, ay prone to bashing. Kasi regardless kung anong gawin mo, talagang nababash. Yun to na pag-uusapan namin ng ibang content creator pag nakakadaldalan ko po sila, no? Kapag yung review mong stock, no, na maganda yung sinabi mo ay bumaba, ay mababash ka, syempre. Oo, bash yung tatanga-tanga. Okay? Ngayon naman, kung umangat naman siya, mababash ka naman na ikaw ay isang hyper. Nag-hype ka ng stocks, no? So, ayun. Alright. So, Kuya John, ano ba bang mga iniisip mo po lately, no? Ito naman yung mga mga realizations ko po lately lang po, no, na napansin ko lang po na hindi generally hindi ako bagay na content creator, unlike yung mga ibang channel na pinanonood po natin, no, na talagang it is very very natural for them, katulad ni Tita Glo na Moneywise Investing, na talagang ano po kasi siya, no, ang dami niyang interested sa may investment siya sa MP2, may investment siya sa mga REITs, may investment siya sa iba't ibang bagay. So nagagawa niya po ng content kasi it's very very natural for her at yun po talaga ay mga bagay na ginagawa po niya. Pero ako po kasi on my own, no, I'm a very very contrarian, no, in my own practice, no. So halos wala po akong mga investment na mga popular. Wala po akong MP2 ang REIT ko, wala pa pong 1% ang REIT ko sa mga ganyan, no. At so yun, kaya ang hirap-hirap din po, no. And pag mga popular stocks minsan na iniiwasan ko muna, I'm trying to find something na hindi popular kasi ganun, may pagka-contrarian po talaga ako. Well, anyways, there's nothing, wala naman pong tama, wala naman pong mali, no? It's just that we are very, very different people. Pero parang yung style ko po kasi as an investor, hindi bagay as content creator, no? And also, in my own investing po, no, I really don't do much. Hindi po ako talaga wala ko masyadong ginagawa in my own portfolio, no? I rarely buy anything new. I almost never sell sa aking main portfolio, no. So bihirang-bihira talagang may anything na bago akong ginagawa, no. So ang hirap pong gumawa ng content about that kasi most of the time nakangangal lang ako everyday doing nothing sa aking portfolio. Alright. And of course, YouTube channel has been great and very very thankful, no, sa channel po na to. Salamat po sa inyo lahat na sumusuporta kasi ang dami ko ng kadaldalan ngayon about investing and stocks. Dati wala akong kadaldalan. Yung mga kaibigan ko hinahabol ko para kwentuhan ko ng investing, kwentuhan ko ng stocks, tapos sila naman layo ng layo sa akin. Pero ngayon, may kadaldalan na po ako at ang dami ko na po na-meet na friends. Katulad po ninyo, katulad po ng mga Dragonfly sa GCash, no, may mga bagong friends na po tayo, no. And of course, dahil sa YouTube channel na to, no, I feel na naging sharper yung mind ko, no, anti-Alzheimer po ito. Maganda pala ng nagiging content creator ka kasi medyo medyo gumagana ang utak mo kasi summarize ka ng summarize, isip ka ng isip, no, nagko-conceptualize ka lagi. So very very good po siya, no, sa mga gusto ayaw pong maging ulyanin, i-try nyo po maging content creator. And so far I'm very very happy naman po, no. Pero
wala na po akong pakialam sa YouTube algorithm, wala na akong paki sa'yo. Alright, I'm happy at magfo-focus na lang po ako sa aking passion for teaching and continue chatting with you guys, my new friends. Ang focus ko po ay makadaldalan ko po kayo at I will try to finish this very long series ng mga pinaplano ko po, no? And of course, I will still try to review stocks I find interesting and I will try find more ways ng daldalan. At hanggang doon lang ang ating kwentuhan ngayon. Sana na-entertain po kayo at sana po may matutunan po kayo sa mga series na gagawin ko. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.